Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako grabe. Ay, parang nagsalpukan ang mga pro at anti Ruben Padilla, pro Angel Locsin, pro Ruben Padilla, anti Angel Locsin, anti Ruben Padilla. Kasi itong si Angel Locsin, may pa-call out kay Ruben Padilla. Knowing na parang kulang yata sa explanation si Miss Angel Locsin. Darna daw, Darna ang bato, ding. And the same time, sinagot ito na Senator Ben Padilla and further explain what is communism all about. Kaya, ang mga netizen na sumusuporta kay Senator Ben Padilla, kinall out si Angel Locsin. Nako, lalo na si Eloy Bogris Kabibig. Grabe ang pag-call out niya kay Angel Locsin. Sinabihan niya si Angel Locsin na boba. Hindi malawak ang pag-iisip. Hindi alam kung ano ang definition ng komunista. Nako, Kabibig. Kaya nga Angel Locsin, kung akala mo, yung pag-call out mo kay Ruben Padilla is maging trending ka. Of course, trending ka ngayon. Sabi ng iba, ang laos na mataba ay nagpaparinig. Huwag kayong ganyan ha, body shaming na yan sinasabi nyo kay Angel Locsin. Huwag ganon. Kung gusto niyo iba si Angel Locsin talaga, it's based on her opinion, her idea, political views regarding sa mga issue ngayon. Pero ang tanong ng marami, Angel, kinul out mo si Ruben Padilla, pati si Kibuloy na nadali mo, pero bakit hindi mo na call out si Marcos? Ooh. Bakit hindi mo na call out si BBM na alam mo naman, bakit hindi mo sinusuportahan ang Maleta? Bakit hindi mo sinusuportahan ang 18X Marines? Bakit hindi mo sinusuportahan yung mga nagsasabi ng katotohanan? Yung tungkol sa flood control, tungkol sa Blue Ribbon hearing. Bakit ang tahimik mo? Hala, eto kabibig ha. Ito ang una nating pasabog kabibig. Eto ha. Unahin natin si Eloy Bogristo. Locsin, napaka-ipokrita mo. Hala ka? Laos ka na. Hala ka? Ipokrita ka pa. Hala ka? Maybe you do not understand the difference between communists and terrorists. Hala ka? Naku Hindi po. mo naintindihan ang communism Hala. at ang terrorism. Hala ka? Dahil nga mahina ang utak mo, Hala? hindi ka nagbabasa ng mga libro, hindi Agoy. ka nga bilat sing Iloy maka-isrot magsalita English. Oh my Ang goodness. speech impediment mo bilat sing Iloy would really manifest every time Hala you read ka? a dialogue or when you're Oh. acting. Grabe si Gusto kita Eloy. noon kahit daw bubo ang paningin ko sa'yo. Nabobo. Pero ngayon, ang diputak, ang kabubuan Hala mo, ka. higher level. Hala ka? Kinu-call out ni Sir Ruben Padilla because he is calling himself a communist. Hala ka? Na hindi mo alam ang Hala. ibig sabihin na yan, na Opo. that kind of political system, Hala ka? pantay-pantay ang lahat, wala mahirap, wala mayaman, kaso nga lang gaga ka. Ang buhay. I-call out mo si BBM ang flood control, hindi si Ruben. Hala. Mango. Hala. Ito pa. May kapogi. Angel Locsin, may tanong lang ako. Ang bilis mong i-call out si Robin Padilla. Pero sige, karapatan mo yan. Pero, nasaan ang parehong tapang kapag usapan na ang korupsyon, Oh. kriminalidad, Oh. kahirapan, Oh. illegal na droga, Oh. mga hold-up, Oh. patayan, Oh. scam, Oh. mataas na Oh. presyo ng Oh. bilihin, Grabe. kawalan ng trabaho, at iba pang problema na araw-araw kinakaharap ng bawat Pilipino. Agoy Kung ko mag-call out ka, dapat pare-pareho ang standards mo. Huwag selective. Oh. Huwag depende kung sino ang gusto mong punahin. Call out is call out. Dapat patas. Kasi ang prinsipyo, hindi dapat namimili ng target. Hala ka? Kung matapang ka, maging matapang sa lahat. Hindi lang sa gusto mong punahin. Okay, bye! Hala ka? My goodness. Nako, shinare ni Romel Padilla. Nag-ingay si Angel Locsin sa issue ni Robin pero tahimik siya sa baha. Nakawan at flood control. Angel, yung pinagtanggol ni Robin, inelect ng 32 million. Versus pansarili mong issue, akala ko matalino, pangdarna ka lang pala, talaga ding ang bato. #real talk, sabi ni Romel Padilla. Halak. Ito pa kabibig. Sabi ni Miss Cathy Binag. Ito ang sabi ni Miss Cathy Binag. If sinabi mo ito, Angel Locsin, matanong ko lang din, nasaan ka
ka ng ang daming magnanakaw sa kaban ng bayan. Bakit nag-iingay ka lang now? Parang banatan mo si Santo Ruben Padilla. Ito yung sinasabi kong mga artistang ginagamit ang boses sa iisang layunin pang personal or dahil sa kanilang political colors. Mahirap kasi kapag hindi masyadong malalim ang kaalaman sa pang-politikang awayan ng dayuhan. Senator, and ang kine-question mo, kung issue sa'yo ang malaki ang stance sa China, sana din maging malaking issue mo ang nakawan at biktima ng flood control scam projects. Bakit hindi mo tulungan ang kapwa mong Pilipino na manawagan na labanan ang nakawan sa kaban ng bayan, no political colors, in general. Total, you owe your fame to them and kaya ka kumita ng malaki sa mga Pilipino. Gamitin mo ang kasikatan mo at boses mo ng mamamayang Pilipino ang nagbigay sa iyo para manindigan sa totoong laban ng bayan. Mga kurap na opisyal ng gobyernong yun kabibiga. Yun ang komento ni Miss Cathy Binag. On the other hand, nag-explain naman si Senator Ruben Padilla kung ano ang kayang ibig sabihin. Ito nilinaw ni Senator Ruben Padilla ang kayang naging payag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan sinasabi niya siya isang komunista. Sabi ni Senator Ruben Padilla, ang inuukol ito kabibing halakyan natin. Ang iukol ang komunismo kay Karl Marx ay maaaring iugnay sa pagsunod ni Vladimir Lenin at Mao Zedong. Silang mga ama ng Leninism at Maoism. Itong komunismo na ito ay may mga pamamaraang armas at digmaan na pinatunayan ng kasaysayan. Ang Civil War at pagpaslang ng Tsar ng Russia at ganun din sa Civil War at pagtanggal ng Communist Party sa Kumintang Nationalist Party, the Cultural Evolution of China. Nang kumalat ang dalawang Marxist komunismo na ito sa Pilipinas, naging malakas ito at naging batayan ng martial law. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng pagdududa sa hanay nito at sila ang nagpatayan dahil para humina at magkawatak-watak. Itong armadong komunismo na ito ay 50 taon na sa ating bansa. Napakaraming buhay na ang nawala. Una na ang mga kabataang estudyante na nahimok mamundok. Hindi na ito ang komunisto na aking tinutukoy, Angel. Hala, mali pala ang interpretasyon ni Miss Angel. Ang komunismo na iyon ay sa panahon pa ni Komandante Che Guevara ay hindi na napairal. Dahilan para bumagsak ang komunismo sa Russia at maging capitalist economy na rin ang China. Ang sinasabi ko na komunismo ay hindi ang komunismo na ito na dati kong pinaniniwalaan. Ang komunismo na ang aking sinasabi ay ang lulo ng komunismo ni Karl Marx. Yan po ay ang mga unang Kristiyano at ang unang mga Muslim na nagsagawa nito sa Madina. Ang tawag po dyan sa kanila ay Christian Communism. At sa mga Muslim ay Mu'ak system. Ito po ang mga tunay na socialist and communist practice. Maraming salamat po. So yun po ang explanation ni Senator Ruben Padilla. Mali pala ang interpretasyon ni Angel Locsin. Kung sana Angel, no, nag-reach out ka una kay Senator Ruben Padilla before ka mag-post. And I'm sure naman may connection ka kay Senator Ruben Padilla. Pwede mong i-chat si Mariel or di kaya si Senator Ruben Padilla kasi open naman siya. Ang problema kung blinak mo si Senator Ruben Padilla para mabigyan linaw ka kung ano ang ibig sabihin ng komunismo nung sinabi ng Senator Ruben Padilla. Hindi yung agad-agad mag-post sa social media. Para saan? Kung talagang may respeto ka kay Senator Ruben Padilla at tinawag mo siyang kuya, dapat sana personal ka nag-reach out sa kanya. Sana sinabi mo, kuya, hindi ko naintindihan yung sinasabi mo doon, ganito, ganyan, para ma-explain niya directly to you. Kaysa mag-post ka, parang kumukuha ka ng atensyon. Parang sinasabi nila, laos ka na, kaya ginamit mo si Senator Ruben Padilla at ang politics talaga. Di ba? And I'm sure naman may connection ka para mag-contact kay Senator Ruben Padilla. Bakit kinulaat mo sa social media? Kilala mo naman yung tao. Di ba, Angel? Pwede mong i-contact si Mariel Padilla. I'm sure friends kayo. O di kaya, kung sino man ang manager ni Senator Ruben Padilla o kung sino man pwedeng ma-connect ka kay Senator Ruben Padilla at mag-usap kayo para maintindihan mo ang kanyang pino-point out ngayon. O tingnan mo,
sa social media ka nag-post. Sa social media ka, sinagot ni Senator Ben Padilla. Talagang nirerespeto mo ang ating senador. At nirerespeto mo ang tao kasi may mga, ang tawag dito, pinagsamahan kayo at nirerespeto mo siya, sana kinontak mo na lang siya. Sana kinausap mo lang siya personally or through chat or tawagan mo siya. Bakit sa social media? Anong plano mo? Pahiyain si Senator Ben Padilla. Pasamain ang kanyang pangalan. 'Di ba? Gets mo? Ito pala yung liham ni post ni Angel Locsin para kay Senator Ben Padilla. 'Di ba? In fairness, Angel Locsin sa post ni Senator Ben Padilla ngayon na nag-explain siya about komunismo, he never tagged you. Hindi siya nag-mention, Dear Angel Locsin, walang ganon. In-explain na niya kung ano ang ibig sabihin doon. It means, hindi kanya pinahiya. He's very gentleman. At nirespeto kanya. Depende na sa tao kung how they able to interpret the post of Senator Ben Padilla. But, he never mentioned your name. Kasi ayaw niya na mapahiya ka. Pero, alam mo, ikaw lang talaga ang nagpahiya sa sarili mo. Kung sana, alam mo yung word na respeto, sana ginawa mo na yun ni Angel Locsin kay Senator Ben Padilla. Ito pala yung Angel Locsin. Basahin natin. Ito Noong mga panahon magkasama tayo, madalas mong ikwento yung panahon na mamundo ka at nag-armas para ipaglaban ang bayan. Sabi po nga mo pa nga dinadalaw ka ng ex mo sa bundok. Statement mo na ito, kahit paano natuwa akong makita ulit yung dating Ruben Padilla na nakilala ko. At least honest ka ngayon, kuya. Sana kinontak mo siya personally. Hindi yung pinost sa social media. For what? For clout? Ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahon na red-tag ako kahit alam mong hindi totoo? Actually, kasama mo pa nga ang mga at katsikahan mo yung mga nag-red tag, naghuhugas kamay at pumikit sa katotohanan. Bakit, Angel, alam mo ba ang katotohanan? Lahat na naman tayo, may kanyang definition ng katotohanan, may kanyang storya sa katotohanan. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino ay dahil inasahan nila maging matapang kang boses para sa mga kapatid nating Muslim. Which is totoo naman. Naramdaman ng mga Muslim at talagang si Ruben Padilla ay para sa kanila. Bakit, Angel? Natanong mo ba ang mga Muslim brothers and sisters natin na ayaw nila kay Ruben Padilla na hindi ipinaglaban ni Senator Ruben Padilla ang kanyang boses? Pero bakit parang mas ipinaglaban mo pa si Kibuloy? Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Wow, grabe naman si Angel Locsin. Parang binaba niya talaga ang pagkatao ni Senator Ben Padilla. Parang wala na siyang respeto kay Senator Ben Padilla. Well, in fact naman, halata namang hindi niya binoto si Senator Ben Padilla. Kasi ito pa lang, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto. So it means hindi siya bumoto. It means madami. Kung sana bakit kita binoto? Wala, hindi naman eh. So it means wala kang karapatang magtanong kay Senator Padilla kasi hindi mo siya binoto. Isa sa pinaka makabayang taong nakilala si Andres Bonifacio. Kaya nakakalungkot pag nakabasa ako ng stand mo pagdating sa China. Hindi ito ang Ruben Padilla na kilala at hinangaan ko. Kahit paano alam kong halos pareho tayong landas na dinaan, galing sa hirap, nagtrabaho ng maaga, dinangkilik at nakapagpapasaya ng tao. Ang utang ng loob natin ay sa Diyos at sa lahat ng Pilipino, hindi lamang sa isang tao. Tama na, Kuya Gising, na hindi pa huli ang lahat. So ano ibig sabihin mo dito, Angel? Nakakatawa ka naman. Kung si Ruben Padilla, kung if you believe Ruben Padilla is, ang tawag dito, may utang na loob, or tawag dito, DDS, o Duterte, ikaw din naman, Leni Robredo ka na naman Pareho lang kayo. May mga pinaglalaban na tao. So wag masyadong nagmamalinis. 'Di ba? Wag masyadong magmamalinis. Kasi same lang kayo ni Senator Ruben Padilla. Si Senator Ruben Padilla, pinalaban niya. Senator Duterte, ikaw din naman kakamping din ka na. Leni Robredo ka naman So wag masyadong, dapat sana, magsalita ka ganito, sana pro-Pilipinas ka. Wala kang kulay na dinadala. Halata naman kakamping ka. So, sabihin ng tao, uy, Angel, before ka magtapon ng putik sa ibang tao, linisin mo naman yung sariling putik mo. Di ba kang bibi?
So yun lang kabibig ang ating dislibak-libak for today. Ano ang inyong reaction hinggil dito? Tama lang ba ang pag-call out ni Angel Locsin kay Senator Robin Padilla? At masabi ko lang ha, very gentleman talaga si Senator Robin Padilla. Bakit? Dahil sumagot siya, pero he never call out or never tagged Angel Locsin. That means she respected Angel Locsin's opinion, pero sinagot niya kung ano ang kanyang gustong ipaabot sa mga tao. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.